Lord, all glory must be, all glory must be, all glory must be. Glory must be, the glory must be to the Lord. Purihin ka, Panginoong Diyos, sambahin ka, dakilang Ama. Lahat ng kalwalatian ay para sa iyo lamang, Panginoon. Lord, pagdalakan namin, ibalik sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, dakila ka, dakila ka, dakila ka. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord, for the privilege. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Dahil kapag hindi tayo maglilingkod sa Panginoon, sa iba natin magagamit ang ating buhay. Amen. Pag hindi tayo maglilingkod sa Diyos, sa lahat ng bagay, magagamit natin sa iba. Yung lakas mo, magagamit mo sa iba. Talento mo, pati pananalapi, mga kapatid, lalong-lalo na yung panahon. Kaya, pag maglingkod tayo sa Diyos, lagi tayong magkaroon ng pasasalamat. Dahil kung gagamitin natin yun sa iba, masasayang lang, mga kapatid. Pero ang sabi, mga kapatid, hallelujah, lahat ng ginawa natin kay Kristo ay hindi walang kapuluhan, mga kapatid. Hallelujah! Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast and movable, always abounding in the work of the Lord. Bakit? Hallelujah! Bakit? Hallelujah! Because we know that our labor, hallelujah, is not in vain. Hindi walang kabuluhan. Pag ginamit natin ang buhay, lakas, lahat ng meron tayo para sa Diyos. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Hallelujah, sambahin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah, salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo po ay nagkita-kita, mga kapatid. Good to see you, mga kapatid. Amen. At ang sarap mapagod kagabi. Bago ako matulog, mga kapatid, nagbabasa ako, nakakatulog na ako eh. Ang sarap ng pakiramdam ng gano'n. Nagbanbanog ka, iti panagsirbing tiyapo. Hindi aglalike ni Rachel. Ni Rachel, awan din. Nagpo-post kami, sayang, nanay gayam ni Rachel eh. Ang hirap, pag kayo, may mga ganyan, no? May sakit. Habang malakas pa tayo, Brother Joseph. Pag may sakit ka, kahit gusto mong sumama, di na. Ang hirap. Kaya pag narinig natin, may gawain, pupunta tayo hanggat kaya natin, mga kapatid. Kasi yung iba gusto nilang pumunta. May sakit lang. Ang sarap ng pakiramdam. Nagbabasa ako, mga kapatid. Nakatulog na pala ako. Dahil umaga na naman. Tulog na kayo ako. Pero ang sarap ng pakiramdam. Hindi ka nagpagod sa trabaho lang ng trabaho, mga kapatid. O anong ginawa mo? Yung iba ganito yata ang trabaho eh. Di ba? Minsan pagod tayo sa trabaho, pero alam mo, masarap yung pakiramdam mo pag napagod ka. Ginamit mo. Di ba? Maganda, Sister Marianita, no? Maganda maglingkod sa Panginoon. Pag wala tayo sa gawain, kung sino-sino yung nakakausap natin at nakakasama natin. Tinatapunan lang tayo ng mga problema, mga bagahe nila, mga espiritu na hindi maayos. Pero sa gawain ng Panginoon,
Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mula 1993 hanggang ngayon, masarap naglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong mapagod. Hallelujah. Huwag tayong mapagod, mga kapatid. Dahil, hallelujah, enjoy natin ang buhay natin. Lagi mong ipaalala sa sarili mo, ikaw ay para sa Diyos. Pag ikaw ay para sa Diyos, ang Diyos ay para sa iyo. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Masarap din po sa Facebook yan. Kung ikaw ay para sa Diyos, ang Diyos ay para sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos. Amen. Amen. Kahapon nung nagmi-meeting kami, doon kami sa kabilang kalsada, silong ng Mangga. Nagmi-meeting kami, mga kapatid, tapos minsan naikwento nung isang pastor natin yung experience nila. Naalala ko yung ipapangaral ko ngayon. Tapos, tinanong, kailan nangyari yan, pastor? Medyo, tumagal na ng konti siya. Kaya, mga kapatid, ianda natin ating mga puso sapagkat ang Diyos ay patuloy na nagtuturo sa atin. Amen. Sarap pag gano'n, no? Tuloy-tuloy na gano'n. Kahapon, Sister Marianita. Ang ganda pag tuloy-tuloy na gano'n, ano? Wala kang iniisip na maghugas ng pinggan, maglaba, Word of God, worship. Ano pa kaya sa langit, mga kapatid? Hallelujah. Ang sarap ng gano'n. Nakikinig ka ng Word of God, nararamdaman mong Espiritu ng Diyos. Alam mo, kasama mo pa yun ang sarap ng pakiramdam. Kaya babalik pa tayo, mga kapatid, na maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, mga kabataan, maganda kayo, mga kapatid. Dito tayo ang province na mag-host ng ating Apostolic Summer Youth Camp, mga kapatid. Doon pwedeng magdala ng bisita. Sa AYLC, mga nag-church lang yon. So sa Apostolic Summer Youth Camp, pwedeng magdala ng bisita. At ang laki ng chance na makilala nilang Panginoon doon dahil 3 araw, umaga, gabi, Word of God, prayer, worship, maintindihan nila kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay nila na para naman talaga sa Diyos ang buhay natin. Kasi pagkasama mo lagi yung wala sa Panginoon, ang alam mo, sa iba mahalaga yung buhay mo. Kaya maganda tayo, mga kapatid. Amen. Lahat ng dumadalo dito, we need to be committed to serve the Lord. Hindi lang dito, hanggat pwede nating puntahan, maglilingkod tayo sa Diyos na mabuti, mga kapatid. Amen. Lalo na yung mga anak ninyo. Lalo natin silang encourage na dumalo. 13 ka niya, Will Rose. Youth na si Will Rose, mga kapatid. Kaya, mauubos na yung maliliit. Ang daming bata kahapon, naalala ko. Sana may gawain din yung mga bata kahapon. Kaya mag-pray tayo maigi, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Hindi lang para sa matanda ang paglilingkod, hindi lang para sa youth ang paglilingkod. Sabi ng Panginoon, ang mangkaharian ng Diyos ay para sa mga bata. Bawat kaluluwa sa atin ay mahalaga. Mag-pray tayo, magkaroon ng gawain ng mga kabataan, mga kapatid, maliliit. Amen. Kaya pag-worship, lagi akong nakatingin dito kung nasaan yung mga bata Ang sarap nilang tignan. Amen. Turuan natin sila, mga kapatid. Hallelujah, na maglingkod sa Panginoong Diyos. Dahil ang pagkilala ng tao sa Diyos ay hindi pagmatanda na. Hindi. Ang sabi ng Biblia, remember now thy Creator in the days of your youth.
Ti panawen nga mamamum iti namarswa ng titibiyag mo ket ubing pailaing. So nga sa atin ay meron tayong lugar lagi na sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Okay, today, March 15, third Sunday, no? 5 bang Sunday ngayon? 5? No? 5 ngayon, di ba? 5. Maraming Sunday ang Marso, Hallelujah. Purihin ng Diyos, yanda natin ating mga puso at isipan, tayo makinig at mag-aral, mga kapatid. Na-bless tayo kahapon, mga kapatid, nakaka-bless. Kung pwede lang nga, wag na maghiwa-hiwalay. Masarap maglingkod sa Panginoon. Pag nandun ka sa bahay ninyo, nako. Kapag sa gawain ka, mga kapatid, Panginoon laging naiisip natin. Amen. In the book of Acts, ang libro na history sa Bible ay makikita natin ang patuloy na ginagawa ng Panginoon, mga alagad, ang church sa aklat ng mga gawa. Kaya gawa, mga kapatid. Aramid, kung natin Ilocano. Dahil tati agtultuloy nga aramid ni Kristo, aramid ti adalan na, aramid ti church. Iso nga aramid. Amen. Hallelujah. In chapter 19, ay ating makikita dito ang teksto natin. Beginning in verse 11 hanggang 18, mga kapatid. Okay? Acts 19, verse 11 up to succeeding verse of the scripture, the Bible says, "And God wrought special miracles by the hands of Paul." Ang milagro ay ginagawa ng Panginoon, mga kapatid. Pero ang milagro ay pwedeng gamitin ng Panginoon ang kamay ng mga lingkod niya. Nasa Bible yan. So that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases depart from them, and the evil spirits went out of them. Then a certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, "We adjure you by Jesus whom Paul preaches." Nung nakita ng mga tao, yan. Kaya dito nyo may mapapansin kayo dito na ang paglilingkod sa Panginoon at paggawa ng kapangyarihan niya, hindi ito nasa tao lang. Nung nakita ng mga taong ito na tinutukoy na nagpapalayas ng demonyo si Paul sa pangalan ni Jesus, sabi niya, magdala kayo dito ng may masamang espiritu. Yan, at palalayasin natin, sabi niya. At nung sinabi niya, "We adjure you in the name of Jesus." O ginamit yung makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sabi niya, "Whom Paul preaches." Verse 14. "And there were 7 sons of Sceva," mga kapatid, "a Jew and a chief of the priests, which also did so." Ginawa nung nakita ng mga anak ni Sceva. Yung mga anak ni Sceva na anak ng pare, nakita nila, ginaya nila, mga kapatid.
Pero sa verse 15, tingnan nyo, and the evil spirit answered and said, yan yung sabi ng masamang espiritu, Jesus, I know. Sabi ng demonyo. Sabi niya, and Paul, I know. Alam ng demonyo yan, kaya galit na galit sa akin ng demonyo eh. Alam niya yung mga lingkod niya. Pero sabi niya, but who are all of you? Yung nagpapalayas ng demonyo, sabi niya, sino kayo? Sabi ng demonyo. Kilala ko yung sinasabi mong Jesus. Sabi ng demonyo, kilala ko yung sinasabi mong lingkod ng Panginoon. Pero sabi niya, kayo, sino kayo? And the man in whom the evil spirit was leaped on them. Yung taong na demon possessed, tumalon sa kanila and overcame them. Tinalo sila. Yung mga nagpapalayas, nabugbog mga kapatid. And prevail against them so that they fled out of the house naked and wounded. Yung nagpapalayas ng demonyo, binugbog ng taong may demonyo. Ay mag-ingat kayo sa may mga demonyo, mga kapatid, walang gagawin na mabuti yan. Binugbog sila, nagkawawa at hubad, tumakbo. Nanalo yung may demonyo, mga kapatid. Hello? Sabi nung tao, in Jesus' name, na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Sabi ng demonyo sa kanila, si Jesus, kilala ko. Si Paul, kilala ko. Ikaw, sino ka? Binugbog. Yung nagpapalayas, ang lumayas. Ang nagpapalayas, ang napahiya. Dahil sabi ng demonyo, sino kayo? Kaya mahalaga yan, mga kapatid. Naalala ko tuloy yung, sabi dito, nung nangyari yung pagre-rebelde nila dito noon last year. Sabi nung isang lalaki, sabi ng asawa niya, Pastor, sabi nung lakay ko, gusto niyang makita yung mga yan at kukumprontahin niya. Yung may mga masasamang espiritu, kukumprontahin daw niya. Hindi ako mimik. Kasi after prayer meeting yun. Mas ma-realize ko pag uwi natin, nung nandun ako sa lamisahan, na-realize ko, sandali, kaya ba nila yon? Kaya nag-message ako, sabi ko, i-check nyo yung paglilingkod nyo sa Panginoon, kako. Dahil kung hindi maayos ang paglilingkod sa Panginoon, hindi nyo kaya yung mga taong may masamang espiritu, kako. Ang sagot nila, opo, Pastor, salamat. Hindi na pala. Dahil pinuntahan sila, hindi sila nakatanggi. Pagdating nila dito, nagsisipngat tirupada. Makaungat da. Tagayang nakadwada. Mag-ingat tayo. Sabi ng demonyo, mga kapatid dito, sino ka ba? Ito yung sinasabi kong kwento kahapon ng pastor. Nakikinig ako, may kausap siya, nakikinig ako. Meron daw na demon possessed na doon sa kanila. May young people tayo na nirebuke daw. In the name of Jesus, nirebuke daw. Pero yung young people kasi hindi maayos. Kaya nga pag hindi kayo maayos maglingkod sa Panginoon, may makita kayong ma-demon possessed, kapatid mo, kamag-anak mo, pagsawayin mo. Tingnan mo ang nangyari. Tingnan mo naalala ko Naalala ko kasi ito yung teksto natin Sinampal daw siya ng demon possessed. Kasi yung people, walang kapangyarihan. Ganun yan, sabi ng demonyo. Si Paul, kilala ko. Si Lord Jesus, kilala ko. Ikaw, sino ka? Yung people, sabi ng pastor, hindi maayos. In Jesus name, nasampal tuloy.
Kaya ayusin natin. Para pag may naggulong espiritu sa pamilya ninyo, mapalayas ninyo yung demonyo, mga kapatid. At hindi tayo yung mapahiya. Kung hindi makita ng mga tao, mga kapatid, na maging ang mga masamang espiritu ay takot sa mga anak ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Nagtakbuhan sila, napahiya sila, nasaktan sila, hubad sila, sabi ng Bible. Tuloy natin sa verse number 17. And this was known to all the Jews. Nalaman lahat ng mga tao, mga Hudyo, and the Greeks also dwelling at Ephesus. And fear fell on them all. Natakot silang lahat. And the name of the Lord Jesus was magnified. Naitaas ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. Verse 18, and many that believed came. Mga manampalataya, dumating, mga kapatid. Maghintay lang kayo, darating sila, mga kapatid, mga mananampalataya. And confessed and showed their deeds. Ito yung mga gawa ng mga alagad na pinapatotohanan nila. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo manalangin, dumulog tayo sa Diyos. Amen. Hallelujah. Tayo ang mas nakakaalam ng buhay natin at pangangailangan natin. Ilapit natin sa Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Purihin ka, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa iyong biyaya kami ay lumalapit, Panginoon. Nagpapasalamat at nagpupuri sa kabutihan mo, sa habag mo, sa pag-ibig mo, Panginoong Diyos, at kagandahang loob mo na walang katulad, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoong Diyos, sa pribileyo na ito na kami po'y maglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Tinakalagan namin ang kapangyarihan ng salita mo, Lord. Let the word of God prevail over every words from evil, false doctrine, from spell in the name of Jesus. Punuin mo kami ng salita mo, Panginoon. Gabayan mo kami ng banal na Espiritu at maging matagumpay, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa araw na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa kalagitnaan ng aming pagkakatipon, ikaw lamang ang aming makita at may tataas. Lord God, bendisyonan mo, Panginoon, hallelujah, ang buhay ng mga taong patuloy na naghahangad sa iyo, nagpapakatapat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga pangangailangan. I-bless mo ang iyong gawain at tulungan mo rin mga kapatid na hindi nakarating upang sa susunod na mga pagkakatipon ay makasama namin sila na maglilingkod sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Hesus. In Jesus' name. Hallelujah. Put your Bible down and let us worship the Lord. Blessed be your name, Lord Jesus, now unto the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen. Yung malakas na palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Takot sa kaaway ang mga anak ng Diyos. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon na ating pag-aaralan sa araw na ito. Amen. Ay merong pamagat na nagsasabing, know who you are. Alamin mo, sino ka ba talaga? Okay, huwag kang makikinig kung kani-kanino, kung sino ka. Amen, makinig tayo sa Diyos na mas nakakaalam kung sino tayo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Maaari na kayo makaupo. God bless you. Sabihin mo sa katabi mo, sino ka nga ba talaga? Kapatid. Sino ka ba talaga?
Ngayon, balikan mo yung sarili mo ngayon. Sino ba talaga ako? Sino ba talaga? Sige, sabihin mo. Sino ba talaga ako? Ha? Sino ba tayo? Amen. Hallelujah. March 15, 2026. Know who you are. One of the great help to know who you are is minsan who you are with. Okay? Dahil meron tayong kasabihan, sabihin mo kung sino yung lagi mong kasama. At sasabihin ko, sabi ng kasabihan natin, kung sino ka. Hindi mo pwede sabihin, matino kang tao, lagi mong kasama ay nagbibisyo, magugulo, hindi mo pwedeng sabihin. You are one of them, mga kapatid. Pag gano'n. Mahalaga na makita natin, nakakatulong din minsan yung mga kasama natin lagi. Amen. Parang hindi yata yung kasama nyo. Sabi ko, mahalaga, nakakatulong yung mga kasama natin. Dahil nai-influensyahan tayo niyan. Kung sino yung lagi mong kasama. Isipin mo na kung sino. Sila yung nakaka-impluensya sa'yo. At kung sino yung lagi mong kasama, maaaring ganun ka din sa kanila. Maraming klase ng ibon, pero hindi pwede magsama-sama yan. Yun nga yung sabi nila birds with the same feather, are the same birds, mga kapatid. Padadagayam, ti dot-dot, padadagayam. The same feathers flock together. Hindi mo pwedeng pagsamahin niyang bilit, tulong, tsaka uwak. Isa doon ang mamamatay, mga kapatid. Kaya, siyempre, ang sasamahan niya mga bilit, tulong, si mga kapwa din nila. Dahil safe ka pagkagaya mo yung kasama mo. Intindihan mo ba yun? Safe na safe ka kung yung sasamahan mo ay kagaya mo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Salamat sa church. Hallelujah! Safe tayo sa Panginoon, mga kapatid. Wala nang ibang lugar na safe tayo kung hindi sa presensya ng Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Hallelujah, purihin ka, Panginoong Diyos. Kaya i-check nyo yung lagi nyong kasama. Namati akon ko na, sino ti kanayon mga kadwa. Hello, mga kapatid. Pag ikaw ay totoong manampalataya, kampante ka, maghahanap ka ng kapwa mo mananampalataya. Mga pinanganak, Sister Marianita, mga pinanganak na spiritual. Dapat ang hanapin mong kasama, ito, hindi ako tuturuan itong masama. Mga kapwa mo mananampalataya, ang maririnig mo sa kanila, Word of God, gawain, bersikulo, prayer. Amen. Sana ganun tayo, mga kapatid, sa kanila, Shall we say, praise the Lord? Nakakatulong, but listen to me now, the great help for everyone, mga kapatid, is to consider this. Ang pinakamalaking tulong sa iyo, unawain natin ito, mga kapatid. Itong tanong na ito, who are you? Sino ka ba talaga? Okay? Ang pinakamalaking tulong sa buhay mo ay alamin mo, who am I?
Sino ka ba talaga? Dahil mga kapatid, pag hindi mo alam kung sino ka, mapapahamak yung buhay mo. Maliligaw ka. Ayan, no, bilit tulong ka nga, Rod. Sasamahan mo na lahat ng bilit. Mamaya, agilan na pala yung katabi mo. Oh, ipakain ka niya sa anak niya. Mahalaga na kilala mo kung sino ka. Amen. Alam mo dapat ang kalagayan mo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil mga tao sa labas, maybe their identity is only to be known in this world. Ang pagkakilala lang nila sa sarili nila ay makilala dito sa mundong ito. Pero tayo, tandaan natin mga kapatid, hallelujah, hindi lamang tayo dito sa mundo. Sabi ng Bible, set your affections on things above, not on things on the earth. Dahil we need also to be known, hallelujah, in the kingdom of God, mga kapatid. Hallelujah! Dahil pagdating ng paghukom, sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7, hallelujah, darating ang panahon na may mga tao, sabi niya, napupunta, sabi niya, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami. Ang sasabihin ng Panginoon, ito mga kapatid, hallelujah, kailangan kilala tayo doon sa kaharian ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo nakikilala, magsialis kayo, hallelujah. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ginagawa niya. Hallelujah, magpatuloy tayo, magpasakop sa kalooban ng Diyos upang pagdating natin sa kaharian, hindi sasabihin ng Panginoon, hindi ka namin kilala kung hindi. Kung ikaw ay naglingkod ng maayos, sasabihin, oy, kilala ka namin, ikaw yung naglingkod, pumasok ka sa kaharian ng Panginoon. Maganda yan. Kilala ka nilang nagtapos ng pag-aaral. Kilala ka nilang hindi naghihirap sa mundo. Kilala ka nilang matalino, magaling, guwapo, sikat. Pero hindi mahalaga yan. Hallelujah. Ang pinakamahalaga, kilala tayo doon sa kaharian na kung saan buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Hallelujah. Kaya yung paglilingkod natin dito, huwag nating susukatin. Nandoon ang madakilang reward. Nandoon ang tunay na buhay. Nandoon, mga kapatid, ang magandang buhay. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag tayo dito makilala lang. Sabi ko sa inyo, ayaw kong mawala sa Panginoon. Bagidan. Sila nang siga, sila nang matapang, sila nang magaling, sila kanila lang, okay lang sa akin yan. Tayo minsan masyado nating iniibig ang sarili natin sa mundong ito. Tandaan niyo ito tanggapin ninyo, may masasabi sa inyo ang tao. Huwag kayo kailangan, mabait ako sa lahat. Tandaan mo, kahit gumawa ka ng mabuti, may maninira pa rin sa'yo. May tatraidor pa rin sa'yo. Kaya ang gawin mo, ituloy mo lang yan sa Panginoon. Ang bahalaga, pagdating ko doon, hallelujah, sa pintuan ng langit, hindi sasabihin na hindi ako kilala ko, hindi, ikaw, kilala ka namin, tinitignan ka namin, nandito ang pangalan mo, pumasok ka, maggalak ka sa presensya ng Panginoon mo, na pinaglingkuran mo sa lupa. Hallelujah! Purihin ng Panginoon, maglilingkod pa tayo sa Diyos, mga kapatid. Yes, merong kahirapan, sabi ng Biblia. Hallelujah. For I reckon that the suffering of this present time, meron talagang paghihirap sa mundong ito. Nandito ang problema, nandito ang kasalanan, nandito ang demonyo. Huwag niyong i-expect na langit sa mundong ito, mga kapatid. May pagsubok.
I reckon that the suffering of these present times, meron talaga, sabi ni Paul, tingnan niyo sila, naghirap sila pinahirapan. Pero sabi niya, I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared for the glory which shall be revealed in us. Hindi na pwedeng ikumpara yung mga kahirapan mo dito pag nakita mo yung kaluwalhatian na hinanda ng Panginoon sa buhay mo. Ngunit mahalaga ang tanungin, sino ka ba talaga? Kung ikaw ay taga-kaharian, dapat kang mabuhay sa pamumuhay ng kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, madali kang papasok sa Canada pag Canadian ka. Jurek English ka, Jejun. No, I'm a Canadian. Kung nandito ka, makita. Kanina. I'm American. Papay nag-isip mo, I'm a black American. Kuna naman. Nasisirib tayo No. I'm American. Nag-isip mo, I'm black American. Negro ko naman. Di natiliw ka. Negro up ko naman. Natiliw. Pero madali kang pumasok. Ayan. Kaya nga sabi nila, pag nagtrabaho ka sa Middle East, magtatagal ka doon. Kailangan i-adapt mo yung mga tao doon. Pag makinis ang mukha mo doon, puging-pugi ka, nako. Sabi nila, delikado, kahit lalaki doon, delikado. Nakapag-abroad ka, Sister Marianita, hindi? Kapatid mo, hirap. May mga barkada ako. Nakukwento nila, pinag-iinitan nila. Mga Pilipino, kasi makikinis tayo. Ang babango pa natin, natutokso, kahit mga Arabo. Ay, grabe. Di lalo na pagbabae. Gulat kayo, no? Yung tiyuhin ko, mga kapatid, may uncle ako doon, maliit pa ako, nandun na yun. Hindi na umuwi. Nung nakita ko yung picture niya, mga kapatid, sabi ko, ito na ba siya? Mukhang Arabo na. Mga kapatid, mukha na siyang Arabo. Dahil kailangan makita sa'yo na ikaw ay taga-Kingdom of Saudi Arabia. Nagkinis-kinis ka dyan, surpan ka diba sa tayo? Tudasan na ka. Juray lalaki ka di JJB. Maggagahasain nila kahit lalaki. Pag pumasok ka doon, kailangan, bago ka palang papasok doon, Brother Joseph, may mga tumutubo ka ng balbas doon at talagang lalaking-lalaki ka doon dahil sa kaharian nila, ang mga lalaki doon ay may authority din. Amen. Kaya kilalanin mo kung sino ka. Ang problema sa tao ito pag namatay, ang alam nila, lahat sila doon sa langit. Di ba? Ang tanong, ikaw ba nung nabuhay sa mundong ito, ang identity mo ba ay tagalangit din? Yun ang tanong. Dahil hindi lahat, basahin niyo yung Bible ninyo, kaya nga ako nagpupursiging naglilingkod at nagpupursiging nagtuturo sa mga tao. Kung lahat ng tao maligtas, ay hindi ko na problema yan. Hindi ko na kayo yayain, hindi ko na kayo pilitin. Hayaan na natin ang mga mahal niyo sa buhay kung lahat pupunta sa langit. Pero ang totoo, basahin niyo sa Matthew chapter 7. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Doon kayo, parusahan sila. Sir Marianita, makakilala natin, yayain natin sila. Maawa tayo sa kaluluwa nila. Hindi lahat makakapasok, mga kapatid.
Ang gagawin natin, maglilingkod tayo ng maglilingkod sa Panginoon dahil ipakita natin sa Panginoon na habang nandito pa lamang tayo sa lupa, ang katayuan natin at kalagayan natin, ang identity natin ay pagkakaharian ng Panginoon. Upang isang araw pagdating natin doon, sabi niya, mukhang pagkakaharian ito, nakita pa yung pangalan mo, pumasok ka kapatid, maglingkod ka doon, masarap sa loob, mag-enjoy ka. Palakpakan natin ang Diyos sa church. Palakpakan natin ang Diyos sa pagtuturo. Palakpakan natin ang Diyos sa kabutihan niya. Malaking tulong sa buhay mo kung kilala mo kung sino ka. Kaya may mga bakla. Sana walang bakla dito, ha? Kaya may mga tumboy. Bakit? Ayan. Ba't sila naliligaw ng kaisipan? Hindi nila alam kung sino sila. Yung babae, nagpapakalalaki. At yung maskulado, mga kapatid, ang pangit tignan, nagpapakababae. Di ba? Minsan may nasasalubong tayo, yung sagwa-sagwa maskuladong, mas malaki pang katawan sa... Nakakahiya Ang haba ng buhok, may halata pa yung pinag-ahitan dito, mga kapatid. May itim-itim dito, nakakahiya. Nakakahiya. Yung iba naman, sayang. Alam niyo kung bakit? Ang gugwapo nilang bakla naman yung iba. Modelong-modelo, mga kapatid. Bading mat, sayang. Sayang. Binigay niya lang sana sa akin ang mukha niya ito. Artistang-artista. Minsan may mga kamag-anak tayong ganyan. Ang puputi, ang tatangkad. Mga kapatid. Bakla. Sayang yung pagkagawa ng Diyos sa kanila. Isipin mo ito kung mamatay silang gano'n. Hindi nila kilala yung sarili nila. Ulitin ko, malaking tulong sa'yo kung kilala mo yung sarili mo. May demonyo talaga May espiritu. Tingnan ninyo hindi naman nanganganak ang bakla. Pero dumadami sila. Dahil yan ay espiritu. Tingnan ninyo, ulitin ko yung introduction ko kanina. Napakahalaga kung sinong kasama mo. Dahil meron tayong mga kilala. May kilala kayong ganito? Lalaking lalaki naman siya nung una. Pero dahil lagi niyang kasama yung mga bakla, mga kapatid, hindi ako magpapaloko dyan, lalaki ako Dumating yung time, mga kapatid, sumanuwag, kinding-kinding mata. Meron, di ba? Ako may mga kilala akong gano'n. Amen. Malaking epekto. Bakit sila dumadami? Wala namang baklang nanganganak. May baby ang bakla. Bakla yan, paglalaki. Walang ganon. Espiritu yan. Nakakahawa. Baka itong mga anak ninyo, check nyo, baka mga barkadang bakla, mga kapatid. Bading na rin. JB, bading ka na yata, JB, Sabi mo, no, punam. Pati sumasagot, pati puwit, no po. Delikado da ita. Alaman jay kutsilyo, uwan mama kasi delikado. Delikado, Delikado. Hindi lang mga lalaki, mga babae. Wilros, umayos ka. Baka mamaya, dadaram ka kami, hindi sumadamdaman. Siga ka matan. Hindi, huwag ganon, mga kapatid.
Ang laking tulong pag kilala mo kung sino ka. Tutulungan ko kayo. Alam niyo kung bakit? Ikaw ay may proteksyon kung kilala mo kung sino ka. Mabubuhay ka ng maayos kung kilala mo kung sino ka. Mag-iingat kang maigi kung kilala mo kung sino ka. O, narinig nyo na yan ha? Baka mamaya magkaibigan pa kayo ng bakla. Sinabi ko na nga, ang laki ng epekto. O, lahat nung nagsabi na hindi nila ako mahahawa. Sabi pa nung pastor sa akin, hindi ako tatablan yan, may huligos ako. Ngayon, ayun na, bulag na mga kapatid. Inaaway na niya, yung hindi naman siya inaano. Nakakatakot mga kapatid. May proteksyon. Pag kilala mo kung sino ka, pagdating mo sa eskwelensyon, kilala mo dapat kung sino ka. Ako ay estudyante, ang guro ko ay magtuturo, nandito ako para mag-aral. Hindi magbulakbol, hindi mangligaw, hindi yan. Pag nasa eskwelahan ka, ang trabaho mo, ikaw estudyante, kailangan kilala mo ang sarili mo, mag-aral ka doon. Naintindihan ba natin mga kapatid? Kung ikaw naman mga kapatid ay nagtatrabaho, kailangan alam mo yung kalagayan mo at posisyon mo doon. Gawin mo. Gawin mo. Dahil dapat tumahalaga. Saan ka man pumunta, malaking tulong sa iyo kung kilala mo kung sino ka. Sa church, ang daming nawala. Akala nila pastor din sila dapat kilala natin kung sino tayo. Kung ikaw ay tupa, sumunod tayo mga kapatid. Kung ikaw ay tupa, makinig tayo mga kapatid. Kung tayo ay anak ng Diyos mga kapatid, gumawa tayo kung sino tayo. Malaking bagay. Dahil yung pangalawa, makinig kayo. Kung kilala mo kung sino ka, mahalaga. Hindi ka mapapahiya. Pag kilala mo kung sino ka, kaya minsan may mga estudyante na hindi maayos, akala nila nag-enroll kami, nagbayad kami ng mama ko dito. Nagbayad kami sa'yo, teacher pagdating doon mga kapatid, sigang-siga. Bayad kami ng mama ko ang laki ng binayadan namin, kami nagbigay ng electric pan dito. Kaya kung masusunod dito, tudas ka mga kapatid. Kami noon, matitindi ang mga teacher noon, doon ka sa labas, magbunot ka ng damo. Ngayon, wala nang ganun na. Mga arsagid na kasi ang tao ngayon. I-train yung mga anak ko, tinitrain ko silang maging matatag. Huwag niyong bibibihin yung mga anak ninyo mga kapatid. Maging bakla yan, John, maging bakla yan. Baby lagi, baby powder, wala. Sabi, nung nasugat yung daliri niya, ng liit-liit ng anak ko, nasugat yung daliri niya. Magdadalawang taon, hinahayaan kong dumudugo yan, mga kapatid. Iyak siya nang iyak, takot na takot lalo yung dalawang ate. Alam niyo yung ginagawa ng ate, tinitingnan ako. Bakit parang okay lang? At okay lang yata sa tatay ko. Kung babae yun, lalaki. Sige, iyak lang iyak. Hindi makapaglaro, iyak ng iyak. Pati mga ate, iyak ng iyak. Naliligo kami, mabasa, iyak ng iyak. Hayaan mo sila. Gusto ko silang maging matatag. Gikonsintihin niyo yung mga anak ninyo. Titigas ng ulo niyan mamaya. At kayo ang mahirapan pag napahiya kayo sa labas. Damay kayong mapahiya dyan. Mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Shall we say praise the Lord? Siga-siga, pagdating sa eskwelahan, bagsak. Bakit bagsak? Hindi mo alam kung sino ka Akala mo, ikaw na yung principal dahil nagbayad ka ng tuition. Bayad kami dito. Huwag nyo kaming gaganyanin. Ikaw ang gumawa ng assignment. Pumunta kami dito. Galing, mga kapatid. Di pag graduation, wala kang pangalan doon. Principal ka ba't gaya?
Di biro kam dyan, nagan mo di dyan principal. Di ugalim kat principal. Di. Awan nagan ko ito estudyante. Sabi ng guro, hindi naman kasi estudyante ang style mo dito para kang principal, baro. Oh, hindi ka mapapahiya pag kilala mo kung sino ka. Sa trabaho, pumasok ka magtrabaho, apply dito, apply doon. Tapos pagdating doon, siga-siga ka din doon. Trabaho dyan. Mamaya, dyan na yung among kita ka. Mapapahiya ka. In-applyan mong trabaho, hindi mo ginagawa, mapapahiya ka. Pag tinanggap ka, iyak ka. Kawawang pamilya. Bakit? In-applyan mo dito, ganito eh. Para ka namang supervisor. O di doon ka sa iba. Mapapahiya tayo. Ha? Kaya nga dito noon, ang daming mga pastor dito noon. Yung iba, feeling pastor, swipe pa nga yung iba eh. Oh. Sana wag din na mangyari dito yon. Akala nila napagkatiwalaan lang ng kunti. Akala mo, pag gumalaw, pastor swipe na. Mga pastor na. O di, mapahiya ka talaga. Mapapahiya ka. Nakilalanin mo kung sino ka para hindi ka mapahiya. Hello mga kapatid. Ha? Dapat servant tayo sa church, mga kapatid. Oh, bus ka man. Nakakaya, anya ti ubram di church yo. Awa, ha? Sakpay. Lahi mi. Limang hari. Nakakaya dahil dito ay paglilingkod sa Diyos. Kay Sister Marianita, mag-aral na kayong maghawak ng walis dito. Hindi tayo bus dito, mga kapatid. Sanayin ninyo. Na lagi, tingnan ninyo mga kapatid, pinagkukwentuhan namin yung isang lula na doon. Sa dati yan, sabi ni Pastor Dondon, kasama namin yan, worker dito, naglalakad lang ang layo ng bahay, maglinis lang sa church araw-araw, mananalangin, ganun lang pupuntahin yun, nagtsatsaga. Kaya pag ang punta mo lang dito sa church, pag schedule, hindi sapat yun. Hanggang sa mamaya mga kapatid, dumating yung tamang panahon. Tingnan mo, nakilala niya yung sarili niya, siya ay servant. Araw-araw nagwawali sa church, nananalangin, araw-araw mga kapatid. Kasama naming manalangin yan, sabi ni Pastor Dondon, dumating yung panahon, nakita ng Panginoon. Ay huwag niyong hanapin yung magandang buhay, ililigaw kayo niyan, ilalayo kayo sa Diyos. Huwag niyong hanapin yung magandang pagkakakilanlan, ikaw ay matagumpay sa mundong ito, ilalayo kayo niyan sa Diyos. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos at dadalhin ka niya sa matagumpay na buhay. Hanggang sabi nila, dito pawalis-walis, sabi nila noon, parang kawawa talaga tayo pag tayo naglilingkod. Parang lang. Hanggang sa mamay dumating yung panahon doon sa Canada, tagapala-pala na siya doon dahil hindi na damo, hindi na dumi mga kapatid. Yung ice na mga kapatid, naglalaro na siya doon sa ice, nag-i-enjoy siya ng masarap na buhay at ngayon nakabalik na siya. Pag kilala mo kung sino ka, pag hindi mo kilala kung sino ka, kung saan-saan mo madadala yung sarili mo. At dahil nga hindi ikaw yun, mapapahiya ka. Nakilala natin kung sino tayo. Pag makipag-usap kay pastor, parang Panginoon pa, mama. Bakit? Nagbibigay kami ng tithes and offering sa'yo, pastor. Ay hindi na kami nakikikain kasi baka sabihin, kami nagpapakain sa pamilya mo, pastor. Ay ngayon, nahihiya na ako. Magpansit canton na lang kami, mga kapatid. Dahil lang sa pagkain, mas mataas na kayo kay pastor. Nakalungkot naman yun. Ganun kabilis, mga kapatid. Delikado ang demonyo. Dahil ganyan ang demonyo. Di napahiya siya. Sabi niya, magiging parang kataas-taasan ako. Di napahiya ka. Iisa lang ang kataas-taasan. Yan ang tukso ng kaaway. Di ba? Hindi nyo ba alam? Propeta na yung iba.
Yung isa malala, mga kapatid, siya na daw si Jesus Christ. Pastor, ginagamit ako ng Panginoon. Oh, di maganda ko na. Amen. I am Jesus. Ganun. Sabi ko, talakad ako na. No. Kita mo. Hindi niya kilala yung sarili. Siya na naman si Jesus. Babae. Babae. Siya daw si Jesus Christ. Hindi na pahiya ka. Tumahimik ka dyan. Muna. Masamang espiritu yun. Sige. Mapahiya ka. Saan ang demonyo ngayon? Habang buhay, magdurusa ang demonyo, mga kapatid. Kaya mahalaga, kilala mo kung sino ka. Para hindi ka mapahiya. Kinokorek ka ng pastor. Bigla ka nang naging rebelde na. Hindi ka rebelde, dapat tupa ka pa rin. Hindi. Kalahati kasi yung pagkatao ko, pastor. Hindi ka pa na-convert. Dapat tupa ka sa church. Ano man mangyari sa'yo, i-correct ka man, turuan ka man, mangyari mo ang maganda, mangyari man ang gusto mo, tupa pa rin tayo. Dahil kung hindi mapapahiya talaga tayo. Mamaya hindi mo alam, iba na yung kulay mo. Nakakalungkot. Malaking bagay itong pinag-aaralan natin, mga kapatid, hindi lang natin magagamit sa paglilingkod. Kahit sa labas. Asta-asta. Kapitan, sakti ng butuking ka. Kaslakamat mayor, kapitan, alaman tayo, Jeko. Kaslakamat ni gubernur. Madam, masapul mo ti pirma na. Jay, mapangga, biro ka ti kapitan gob. Mapapahiya tayo pag hindi natin kilala kung sino tayo. Kilala pa ba natin kung sino tayo, mga kapatid? Hallelujah. Kami ay pinagkatiwalaan ng Diyos na gawin ang mga dapat gawin. Hindi kami pwedeng susunod kung kani-kanino lang, isa lang ang dapat sundin at yan ay patupad natin dito. Magkaisa tayo. Gagawin ko yung trabaho ko, gagawin mo yung trabaho mo. Itaas natin ang Panginoon sa ating paglilingkod. Mahalaga, pag kilala mo yung sarili mo, ito pa yung isa. Pag kilala mo yung sarili mo, alam mo yung panalangin mo. Siyempre, pag kilala mo yung sarili mo, hindi ka mananalangin sa Diyos ng masama. Huwag kayong mananalangin ng masama, mga kapatid, kahit sa taong gumawa sa inyo ng masama. Please lang. Walang kapatiran sa ACJC Santa Cruz na nananalangin ng masama sa ibang tao. Hayaan natin ang Diyos sa mga gumawa sa atin ng masama. Huwag natin silang isipin. Ang isipin natin lagi yung mabuting Panginoon para lagi tayong makagawa ng mabuti sa Kanyang pangalan, mga kapatid. Alam niyo yung mga anak ko, ang liliit. 8, 5, 2. Halika yung 3 dito, kako. Lagi kong sinasabihan. Sabi ko, always do good things. Paglalabas papuntang church, kikis, sabi ko, be good, ha? Tinuturuan ko sila, always do good things. Ang tanong ko sa kanila, how then to be good? How then to do good things? Nag-isip sila, paano nga ba maging mabuti? Paano nga ba makagawa ng mabuti? Sabi ko sa kanila, for you to do good things, always think good things. Yan ang bilin ko sa mga anak ko. Mga kapatid, lagi kayong gumawa ng mabuti. Sabi ko sa kanila, lagi kong tinatanong yan, paano gumawa ng mabuti? Sasagot sila, always think good thoughts, good things, mga kapatid. Amen. Huwag tayong pumayag. Pinagpala tayo ng Diyos. Kung ano-anong masamang iniisip, huwag tayong ganon, mga kapatid. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ang daming pwedeng isipin na magagandang bagay. Mga kapatid, turuan natin yan. Hindi yan membro dito pag nag-iisip ng masama at nagtuturo ng masama sa
Wag, hindi yan ang turo ng pastor natin, tatay. Sabi mo, hindi yan ang turo ng pastor natin, lolo, lola, nanay, ina, kapatid, hindi yan ang turo. Mag-isip tayo ng mabuting bagay. Sabi mo, napakabuti ng Diyos, ang daming pwedeng isipin. Kahit sa pananalangin, huwag kayong mag-pray, magagalit ako sa inyo. Pastor, ginawan ako ng masama eh. Huwag kayong mag-pray. Kung mabuti kang tao, hindi ka mag-iisip ng ikasasama ng ibang tao. O, nasubukan niyo ba yung naranasan ko? Oh. Hindi ako nag-pray sa kanila ng masama. Kaya ang daming lumalaban sa akin kasi hindi ako nag-pray ng masama. Oh, bahala na lang sila kay Lord, mga kapatid. Si Lord naman, buhay yan eh. Alam niya ang lahat. Nakakakonsensya, no? Inaatake mo yung pastor na ganyan. Nakakakonsensya. Hindi ka inaayaan ka, bahala ka, sige. Bahala ka na lang kay Lord din mamaya. Hindi ka hihingi ng kung ano-ano. Lord, bigyan mo kami ng pera. Para saan? Ibibili ko ng lupain. Papat ako ng bahay. Bibili ng maraming sasakyan at makikilala ako marami akong pera. Yay! Pag kilala mo kung sino ka, alam mo kung paano ka manalangin. Lord, pagpalain mo kami, pamilya namin. Bakit? Para pakita namin na kami ay may Diyos sa buhay sa mga tao at ma-encourage namin silang maglilingkod sa Panginoon. Ang pera ay gagamitin namin sa paglilingkod. Hallelujah. Gagawa kami sa pangalan mo. Pupunta kami sa mga gawain, Panginoon. Hallelujah. Itong maganda, mga kapatid, dahil mabuti yung isip ng kasama, pati yung katabi ko lagi sa upuan, bibigyan ko ng pera yan, Panginoon. Kaya magpasalamat ka sa katabi mo, mga kapatid. Kung ganun mag-isip, sabihin mo, dapat ganun ka manalangin, ha? Tama? Sige, sabihin mo, dapat ganun ka manalangin, ha? Bakit? Kasi, pag ganun ka manalangin, ganyan din ako mananalangin para sa'yo, sabihin mo. Hallelujah, masaya tayo na magtagumpay tayo. Magtagumpay din yung kasama nating naglilingkod sa Diyos. Ang lungkot! Ang lungkot naman! Pag kilala mo kung sino ka, malaking bagay. Amen. Pero pag hindi mo kilala yung sarili mo kung sino ka, ayan, kahit sino na lang sasamahan mo. Matuto kayo ha, Brother Jose. Matuto kayo. Kung kilala mo kung sino ka, huwag kayong sasama sa mga lumalaban sa church. Pero pag hindi mo alam kung sino ka, lahat na sinamahan mo, may demonyo, walang demonyo, kalaban ni pastor, lumalaban, rebelde, wala ah. Kaya mamaya, pagpasok mo dito, ganun na rin yung ugali mo. Tanungin niyo si Sister Maribek, alam niya yan, bigla na lang daw niya naramdaman. Hindi mo inaano, galit ka? Ay, demonyo yun. Pag hindi ko naman inaano, tapos galit sa akin, sabihin mo sa kanya, ano ka ba ni Pastor, gumising ka ko ng, gungunom man. Apay, kasta ka nga panunot, apay, ipapadayon, di bagin kiniyap, susurong nga, kami nga umadayon kiniyap, apay na nakaya. Kinurek ni kinurek ka gaya, di pagyaman ka. Bakit? Pinatay, may sinaktan ba sa inyo? Huwag niyong pakainin yan, pamilya niya, meron bang ginanon si Pastor? Huwag niyong papasukin yan, meron bang ginanon si Pastor? Wala naman. Galit ka, may espiritu yun. Sila, dito tayo, sama-sama tayo dito. Espiritu yun. Madadala ka ng mga tao pag hindi mo alam kung sino ka.
Hindi. Naglilingkod ako sa Panginoon. Yan yung mga lumalaban sa gawain. Kaya pag nandiyan na sila, oh, hello, kumusta? Oh, sige, may gagawin pa ako. Kasi kilala mo kung sino ka. Pero pag hindi mo kilala kung sino ka, apostolikong mananampalataya, sinamahan mo naman ang sinamahan, okay kung isulwin mo sila. Matingnan ninyo lahat ng nakasama niya, sila yung nasulwin. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Sasama kayo sa mga hindi mananampalataya kung isolvin nyo sila. Pero ang bilin ng Biblia, makinig kayong lahat, be not unequally yoked with unbeliever. Yan ang utos ng Biblia. Kaya mamaya mga kapatid, bakit lagi mong kasama yung hindi mananampalataya? Baka isa ka na sa kanila. Pero kung alam mong mananampalataya ka, hindi. Okay na yun, kumustahan, uwi na ako, pulong na lang ako sa bahay namin. Oh. Buti pa, doon ka na lang. Nung wala ako sa Panginoon, lagi ako sa labas. Uuwi lang ako, Sister Marianita, pag matutulog, maliligo, at kakain. Pag nagawa ko na yung tatlo, mas maraming panahon ko sa labas. Doon ang buhay ko sa labas. Minsan nga, hindi na ako umuwi. Lalo na pag naglalayas ako. Oh, ganun ang buhay ko noon. Dahil hindi ko alam kung sino ako. Anak pala ako doon. May magulang pala ako doon nag-iisip. Saan na kaya yung anak kong gwapo? Oh, tatawa-tawa kayo dyan. Di ba? Yung mga kayo din naman, tinawag kayo ng nanay niyong gwapo kahit hindi. Sorry. Lahat sa nanay gwapo. Kahit hindi. Ang gwapo manak. Sumangumat ni siya rin, dinno ko na. Sinungaling dati. Sinungaling dati, nanang pa talaga. Nasa mukat mo. May mukat mo, nagrupa piulo, yung anak, diyan mo, siya. Hindi mo alam kung sino ka. Kaya nung na-convert na ako, binhago ko ng Panginoon, Sister Marianita, salamat sa Diyos. Doon ako lagi sa bahay. Lalabas ako pag may Bible study. Lalabas ako pag may mga gimong. Lalabas ako mga kapatid pag yan nagre-reach out ng mga kaluluwa. Pag wala na, doon lang ako sa bahay. Kaya minsan bumibili ako sa tindahan, nandoon yung tsahin ko, sabi, oh Junjun, dumating ka pala. Wanante, kailan ka pa? Ay, matagal na ako dyan, ante ko. Ah? Hindi kita nakikita. Siyempre, doon ako sa bahay namin. O, kailangan kilala mo kung sino ka dahil pag hindi, sa iba ka na naglilingkod, may bahay ka doon. Ang bait-bait mo sa ibang bahay, ba't doon ka dapat sa bahay ninyo, may anak ka. Pero pag hindi mo alam kung sino ka, magkakaroon ka ng misdirection. Mas marami ng panahon mo sa mga hindi naman nag-aalala sa'yo kung sino ka, kung mapahamak ka, kung magkasakit ka, doon ka sa pamilya mo mag-aalaga sa'yo. Mahal kayo na, mga tiyahin ninyo, mga kamag-anak ninyo, pero iba ang pagmamahal doon sa bahay ninyo. Bumalik ka doon. Tulungan tayo ng Diyos. Hindi niya naisip yun, no? Naku, pag nalaman ni pastor, nakasama ko itong mga ito, mag-aalala yun. Ang problema, kaya nadidemonyo yung iba, hindi tumutupad, hindi sumusunod. Yan ang susi. Hindi talaga sumusunod. Itatago pa. Ililihim pa. Si Lord, buhay. Yan, hanggang sa mamaya, lalabas yung espiritu dito. Makikita ni pastor, may ginawa ka. Huwag niyong sasabihin, hindi malalaman ni pastor. O sige, mamaya, biglang puputok yan. Imposible. Maakaran ka ti masamang espiritu, ngawan ti aramidon. Ada. Walang kapangyarihan ng demonyo, mga kapatid, sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Pag na-demonyo ka, may ginawa ka na ayaw ng Panginoon. Amen. Magbasa kayo ng Biblia, si Haring Saul. Okay? We are susceptible to the enemy and destruction. Si Saul, mga kapatid, hari. Mas mataas yun, di ba? Pag hari.
Si Samuel ay propeta. Sa mundong ito, ang mataas ay hari. Ito'y lubong. Pero sa Biblia, mas mataas ang lingkod ng Panginoon kaysa sa mga hari. Makinig kayong lahat. Feeling hari nga ron. Siya na yung gumagawa minsan ng trabaho ni Samuel. Nakita niya O kaya yung mga lumalaban noon, yung mga umalis, yun ang alam nila Pinapipreach ko sila dito O sa mga meeting, buwan-buwan, naririnig nila yung mga dapat gagawin, kaya akala nila, alam na rin nila. Mayayabang na kasi akala niya, alam na namin. Ganyan maghawak ng meeting, ganyan magturo. Kaya si Saul, nung nakikita niya kung paano mag-alay lagi si Samuel, kitang-kita na, mula bata, nakikita nila mama, hindi nila mahintay, mga kapatid, si Samuel, sabi ni Haring Saul, o sige, wala pa siya, tayo na ang gumawa! Yan, mga kapatid. Doon ka lang sa identity mo. Masisira ang buhay mo ng demonyo, mga kapatid. Hanggang sa mamay, dumating si Samuel. Patay sila lang. Pagalitan sila. Mamay, sabi ni Samuel, Saul, hari, sabi ng Panginoon, sugudin niyo yung Amalekita, naalala niya yung kasamaan niyan, mga yan, na ginawa sa bayan ng Diyos. Patayin silang lahat, mula sa matanda hanggang sa bata, maging ang mga alagang hayop, patayin silang lahat. Sabi ni Samuel kay Saul, sabi ng Panginoon. Sumugod ngayon sila Saul, mga kapatid. Sige, inatake ang mga Amalekita, pinatay lahat, mga bata, matanda. Pero nung nakita siguro ni Saul yung hari, pogi, yung mga magaganda, sinave niya. Yung mga hayop na pinapatay, mga kapatid. Nakita ni Saul, sabi, okay to, ang tataba, maayos, ang gaganda. Itabi natin. Ihain natin sa Diyos. Mga kapatid, ang ganda, no? Pero pag hindi iyon ang hinihingi ng Panginoon, huwag mong ibigay. Ulitin ko, ang ibigay mo, yung hinihingi ng Diyos. Huwag kang mag-eksperimento. Hindi na ako mag-touch and offering, magganito na lang ako. Hindi naman yun ang hinihingi ng Panginoon. Bigay mo yung hinihingi niya. Umuwi sila, panalo sila, yehey, umuwi sila. Bihag-bihag yung hari. Sinalubong sila ni Samuel, mga kapatid. Kumusta? Yehey, sabi ni Saul, hari, panalo tayo, talo sila. Natupad ko ang utos ng Panginoon. Sumagot si Samuel. Dito kayo magtaka, kaya kailangan nyo ng lingkod ng Diyos sa buhay ninyo. Magkaiba bang tunog ng tupa sa Amerika at tupa dito, Brother Joseph, sa Pilipinas? Magkaiba? Hindi ba niya ako naririnig? Yung tunog ng tupa sa Amerika at tunog ng tupa sa Pilipinas, magkaiba ba? Hindi mo alam? Siyempre, Pastor, Amerikano doon dito kayo Pilipino. Jay uni tibilit na di jay kan bilit ito yung agpadag sa bali ti uni na. Agsabali nga ta? Brother Joseph, pareho ba? Magkaiba nagrigato. Nagrigata. Pareho nga tupa. Magkaibang lugar ang pinagmulan pag pinagsama mo. Sabi na siya, hello guy. Americano. Pilipino. Kasi magkaibang tunog. Brother Joseph. Uupo na lang. Parehas! Napuo na yan. Pag pinagsama mo yan, mag-uusap na yan.
tumakas na tayo at kaldiritahin tayo dito sa Pilipinas. Kilawin ang lalak natin at sampalukan pati ulo natin. Wala awan-awan. Dot-dot lang tayo may banlang nito yung Pilipinas. Pumanaw tayo. Dapat ito yung buksit kayo. Papaitan. Balahibo lang at buto ang matatapon dito. Doon na lang tayo sa Amerika. Pero kailangan niya ng lingkod ng Panginoon. Bakit? Tignan ninyo. Nung nasa lubong niya sila. Kumusta? Andyan na si Samuel. Lingkod ng Panginoon. Basta lumabas ang lingkod ng Panginoon, ihanda mo yung puso mo. Dahil alam ng Diyos yung buhay mo. At pag may nasabi yan, nagawa mo, magsisi ka na kaagad. Minsan, pinagtatanggol pa eh. Dumating si Samuel, nag-celebrate sila, yay! Party, masaya, yay! Dumating ang lingkod ng Panginoon. Kumusta ang lakad nyo? Yes, ayos, tapos, panalo. Sabi ni Samuel, ano yung naririnig kong bleating of sheep? Akala ko ba pareho ang tunog? Ang Diyos ang nagbigay ng kaunawaan sa amin. Hindi natin yan tupa. Ibig sabihin, alam ng Diyos na hindi sila nakasunod. Doon na lumabas yung versikulo na nagsasabing, ang rebellion ay parang isang idolatry, sabi ni Samuel. Ang pagsuway ay parang isang mangkukulam. Because, sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Amen. Ano nangyari kay Saul? Yan, hari-harian, nakikialam sa trabaho ng lingkod ng Panginoon. Tingnan ninyo, lahat sila nawala. Lahat ng nakikialam, naggagaling-galingan, nawala na. Nagpapaniwala kung kani-kaninong mga pastor sa labas. Ayan, sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo pastor, mag-ingat kayo mga kapatid. Kinausap sila, Sister Priscilla, ng ibang pastor, kalaban na nila ako. Makinig kayong maigi. Pag pastor yan at kakalaban, tuturuan lalaban sa pastor ninyo, hindi yan lingkod ng Panginoon, mga kapatid. Ang tunay na lingkod ng Panginoon, pasusunodin ka, doon ka sa pastor mo, kilala ka ng pastor mo, siya ang tutulong sa'yo. Pero kung ilalayo kayo kahit sinong pastor yan, hindi yan lingkod ng Panginoon. Walang ganyan sa ACJC, mga kapatid. Walang ganyan. Ha? Walang ganyan. Hanggang sa mamaya, ano nangyari kay Saul? Inalis ng Diyos yung spirito. Anointed siya eh. Kaya ang hirap lukuhin ang paglilingkod sa Panginoon. Ang susunod na nilagay ng Panginoon, Sister Marianita, tinanggal yung espiritu ng Diyos sa kanya kay Saul. Pinalit doon ang masamang espiritu. Masamang espiritu. Si David, sikat, mabuti, maayos, sinisibat niya. Patayin niya, hinahanting niya. Tingnan ninyo, ganyan ang may masamang espiritu. Wala namang ginagawa sa'yo, ikaw gusto mong gawa ng masama. Oh, yan, sana mapanood nila ito. Kung walang ginawa sa'yong masama, huwag mong gagawa ng masama. Masamang espiritu yan. Kapag hindi ka ginagawa ng masama, gusto mo silang gawa ng masama. Kung may espiritu ka ng Diyos, kahit ginawan ka ng masama, ayaw mo pa rin maghiganti. Ganyan ang may espiritu ng Panginoon, mga kapatid. Dahil kilala na natin kung sino tayo. Salamat sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Anong nangyari kay Saul? Hindi niya kilala kung sino siya. Namatay siyang napahamak. Ganyan din si Judas. Si Judas ay alagad.
Makinig kayo mga kapatid, si Judas ay disciple. Pero pagkatapos niyang turuan sa church, pupunta siya sa mga kalaban ni si Jesus. Kalaban ni Jesus Christ, pupuntahan ninyo. Amen. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Pag disciple kayo dito, huwag kayong sasama sa mga galit sa gawain ng Panginoon. Sumigaw naman kayo ng amen, Brother Rolling! Baling nga kaldingan na. Dapat ganon. Galit tayo sa galit sa Diyos. Galit tayo sa galit sa gawain. Ayaw natin yung mga tao na yan, mga kapatid. Iiwas tayo sa kanila. Dahil tayo ay naglilingkod na sa Panginoon. Disipulo tayo. Kalahin mo yun, lagi niyang kasama. Hanggang sa mamaya, sabi nila, paano natin huhulihin tong Hesukristo na ito? Bibigyan natin ng pera. Ayan doon si Judas. Judas nga ron. Sabi niya, alam ko kung saan. Hindi ka pwedeng mag-trador kapag hindi mo alam yung nangyari. Kaya nga yung mga nagta-trador, dito din galing. Walang trader na hindi ka kilala. Kaya nga mag-trador kasi kilala niya eh. Alam ko kung ano. Alam ko kung saan siya lagi. Doon sa Mount Olives, punta natin. Pera. Hindi siya ay alagad. Pag alagad ka, doon ka kay Kristo bilang alagad niya. Ulitin ko, kung ikaw ay alagad, ikaw dapat ay tagasunod ni Jesucristo. Hindi kung sino-sino ang nakakasama mo. Mga alagad, meron bang mga alagad ni Kristo dito? Sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon Jesus. Kaya ngayon teksto natin, ito natin mo ha. Hindi nila kilala kung sino sila. Nakita nila si Paul. Panyo, apron pa daw. Dahil hindi makapunta yung may sakit, pinapadala. Nasa Biblia. Ginaya nga yan ng El Shaddai eh. Mga panyo, di ba? May mga mukha nila Mama Mary, Jesus Christ. Taas ang mga panyo. Pag may sakit, ipapato. Nasa Bible. Pag hindi kayo makarating, pwede yun. Gawin natin, mga kapatid. Nasa Bible. Sabi ko, pwede yun, mga kapatid. Pastor, may sakit si nanay. Pag-pray natin siya. Ito, panyo niya. Pastor, meron lang konting sipona. Sige, pag-pray natin yan, Lord. Patong mo kay mama mo. Huwag mo ipatong sa ilong, mamamatay yun, di makahinga, doon sa noo. Pastor, namatay si nanay, bakit saan mo nilagay doon? Inlihans ko siya dito, yung panyo. Matay Nakita nila si Saul, yung panyo, dinadala sa may sakit, nakita nila gumagaling. Nakita nila, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, nagtawag sila ngayon. Hali kayo. Sinong may mga demonyo dyan? Hanap sila ngayon, mga kapatid. Ang hirap gaya-gaya. Dati mong kasama yun, John, yung gaya-gaya, di ba? Speaking tang ng speaking tang, no? Wan, ko na, ka ng, wan. Prayer lang, speaking tang, puro speaking tang, wan, di ba? Wan. Dahil nakita nila si pastor eh. Ito naman mga walang alam, sunod. Kayo. Yan, may demonyo, halika dito. Nakita nila kung paano eh. Sabi, lumayas ka sa pangalan ng Jesus! Ang pinapangaral ni Pablo. Ito na mga kapatid, ang masakit na katotohanan. Sabi nung may demonyo, pag ang may demonyo, magre-react yan eh.
Oo, kaya alam ko yan. Oh. Pansinin niyo yan. Oh. Tinuturuan ko na kayo, Brother Rolly, ha? Pag, kahit minsan nga may nanggagamot doon sa squatter, naalala ko. Tumadaan kami doon, punta kami sa mga kapatiran, squatter. Tapos meron doon nanggagamot, nadaanan namin nanggagamot. Sabi ko, pagbalik, lulukuhin ko ito kako. Gagamot siya doon, daming nakapila, nakikita, may bintana. Pagbalik namin, mga kapatid, na kami, sinundo namin kapatid, sabi, minto ako, in Jesus' name. Gumanon siya. Na ano siya na-disturbo. Alam namin yung may mga espiritu, nag-iibang galaw niyan. Minsan, magaganyan-ganyan, hindi mapakali. Yan, hindi mapakali. Isa yan, nag-iibang mukha, nag-iibang kulay. Alam namin kasi, nagre-react yan, mga kapatid. Sa kapangyarihan ng Diyos, hindi niya pwedeng itago. Mas makapangyarihan, mga kapatid, ang Espiritu na binigay ng Diyos sa atin kaysa sa Espiritu na nandito sa mundo. Kaya pag sinabing lumayas ka, lalayas ang masamang Espiritu. Susunod yan sa kapangyarihan ng Diyos. Dito, nagpalayas tayo ng demonyo dito noon, Sister Marianita. Ang problema, dahil pasaway, bumalik. Ngayon, andiyan yan. Hanggang ngayon, nandoon pa sa kanila. Ako nang nagsasabi sa inyo. Hanggang ngayon, ayan nakita pa nga ni Brother Rolly, umiikot yung mata. Ito, hinawakan lang, na demon possessed na. Ganon yung kapangyarihan nila. Hindi ko ginagawa yung dito. Sige, samahan niyo pa sila, bahala kayo doon. Madidemon possessed talaga kayo. Pag hindi kayo susunod, huwag niyo isisi sa demonyo. Kayo. Hindi kayo tatabla ng demonyo pag sumusunod kayo sa kalooban ng Diyos. Tandaan niyo yan, wala silang kapangyarihan. Sabi ng demonyo, okay Yako na? Sabi ng demonyo, yako na? Sabi ng demonyo, si Jesus kilala ko. Si Paul, kilala ko. Ikaw, sino ka? Yung membro ni Pastor Dondon yun, natumpa tuloy. Pak! Nung lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sinampal daw siya. Kung may kapangyarihan ka ng Diyos, hindi ka kayang saktan. Amen. Sabi ng Biblia, tinalunan sila, binugbog sila, mga kapatid, hanggang sa natanggal na yung mga damit nila, takbo sila. Sabi ng Bible, nalaman ng mga tao nakakahiya pag hindi mo kilala kung sino ka. Amen. Salamat sa Diyos sa araw na ito, mga kapatid. Hallelujah, anak tayo ng Panginoon. Tinubos tayo ng Diyos. Pagmamayari tayo ng Panginoon. Gagamitin namin ang lahat para sa Panginoon. Hallelujah! Tayo ay para sa Diyos! Kailangan kilala mo kung sino ka, kapatid! Tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Kaya ang gagawin sa inyo ng demonyo, makinig kayong lahat, ito yung isang mahalaga. Gusto niyang hindi niyo malaman kung sino kayo. May mga tao yan, sige inom ng inom, kasi nga andun sa TV kasi, pag nanood ka noon lahat ng umiinom doon, ang gugwapo, ang tatangkad, ang sisiksi, ang lalaki ng katawan. Masaya pa, mga kapatid, di naman totoo, no? Pag uminom sila kaya, smile pa rin, parang kayo mga tao naman naloko. Inom mo, sige, jure, wala nang pera. Gaya-gaya doon sa mayayaman.
Kailangan black label din. Oh, sige, iutang tayo. Bakit? Pakita tayo ti karubag, black label tayo ba? Oh, nyaka, nawan ka nandan. Hindi ikaw yun eh. Pag hindi mo alam kung sino ka, sigarilyo dito, sigarilyo doon, sugal dito, sugal doon, hindi mo alam, sinayang mo yung mga pagpapalang bigay sa iyo ng Panginoon, mapapupunta lang sa kasiraan. Yan ang gusto ng kaaway. Sige, gawin mo din. Sa langit, wala ang beer. Oh, kaya dito ka na uminom. Mamamatay ka rin lang, sayang. Robek, tikman mo na lahat ng tikman, Robek. Sabi ng demonyo, mamamatay din tayo, at least natikman mo na lahat. Pati tae na, tikman mo na para alam mo lasa. Tatawa ko doon sa kwento ni The Bishop. Pastor, tae nga eh. Inamoy pala, inamoy. Tinikman. Grabe namang masamang espiritu yun. Pag napakain kanya ng tae, mas matindi na. Tawa kami ng tae. Sa sasakyan daw eh. Dumaan sila. Sabi no, ano yun? Mabaho. May nadaanan lang tayong poultry. Kung ano, poultry. Biyahe sila eh. Nakalampas na sila ng malayo, Brother Rolly. Apay, nakatakki ka, Brother Rolly. Damalagip mo. Kudab-dul-dulin ni Brother Rolly. Kita nyo, kakabsat, kita nyo. Nakaadayudan, adala tangot na. May amoy pa rin. Hindi, poultry pa rin. Poultry. Mamaya mga kapatid, hindi, amoy tae, sabi nila eh. Mamaya daw, adatig uyas eh. Ilugan. Sabi nagpangatog, pababago. Adabdan nung uyas siya kasi. Sino? Ito yata yun eh. Ang kinasjay na kanon ni Tapno sigurado rin. Tayo nga eh. Nga poultry, poultip. Wala na mga kapatid. Sabi mo sa katawa kamat ko na. Masaya maglingkod sa Panginoon. Sister Marianita, hindi puro iyakan at seryoso. Masaya maglingkod sa Panginoon. Naamoy mo ng awa ko. Kaya mga kapatid, pag alam mo ng masama, huwag mo nang, sabi ng Biblia, touch na. Pero ang kaaway, mga kapatid, gusto niya makalimutan mo kung sino ka. Mamaya, kagaya mo na yung isang libutan. Yan, TikTok ka na rin ng TikTok. Mga kapatid, bata pa lang, may Facebook na. Insyong, may Facebook na. Kami, hindi pwede. May mga tablet yung anak ko. Mas maganda pa ang tablet niya kaysa sa akin eh. Pero walang Facebook yan, hindi pwede. Nakakatakot. Dapat kilala natin kung sino tayo. Amen! Hindi tayo nakikigaya sa sanglibutan, sabi ng Biblia. Hallelujah! Transform your mind. Be not conformed to this world! Iba na ang buhay natin. Iba na yung buhay natin. Iba na yung buhay natin sa way mo yung kaaway. Devil! You are a liar! You are a liar from the beginning. Kami ay tinumusta ng Panginoon. Kami ay binanal na ng Panginoon. Kami ay mga anak na ng Panginoon. Kaya kapag napagalitan kayo, yan ang atake ng kaaway. Gusto niya makalimutan niya kung sino kayo. Sabihin siya ng kaaway, hindi ka na mahal doon. Sister Marianita, pag napagalitan kita isang araw, sabihin siya ng demonyo, hindi ka na mahal doon. Mahirap, para ka ng kalabaw mamaya. Ay, kaya pala, nung minsan hindi ako pinansin ni Pastor, siguro talagang totoo ito sinasabi ng demonyo. Tandaan ninyo, pag galing sa masama, sinungaling.
O pag nakalimutan mo na yon, pwede ba namang hindi ka mahal? Kasi kung hindi ka mahal, hindi ka dapat kinorek. Sige, magpaloko kayo sa demonyo. Kaya kay kinokorek, mahal kayo ng Diyos. Meron bang espiritu nagpapasalamat dito ng ganyan, mga kapatid? Dahil ang totoo, pag hindi ka na mahal, dinadaan-daanan ka na lang. Pero ang atake ng kaaway, gusto niya hindi mo makilala kung sino ka. Hindi ka na nila kasama doon, ayaw ka na nila doon, kaya ikaw ayaw mo na magsimba, ayaw mo na magpakita. Nakalimutan mo na kung sino ka. Pinatawad ka ng Diyos. Tinuruan ka ng salita ng Diyos. Hallelujah. Namuhay ka na ng nagpaglilingkod sa Panginoon. Bumalik ka at sabihin mo, hindi. Kailangan ng ministry ko doon. Anak ako ng Panginoon. Binayaran na ng Diyos ang kasalanan ko. Babalik ako doon. Magpapakumbaba ako doon. Gagawin mo ang trabaho ko. Kilala ko ako kung sino ako. Ako ay para sa Diyos. Ang pastor ninyo, kahit anong gawin ng kaaway, kahit namamaga ang paa, kahit may lagnat, kahit inuubo, kilala ko ang sarili ko, tatayo dito, mangangaral ng salita ng Panginoon. Kailangan wag mong kalimutan kung sino ka, wag kang makikinig sa kaaway. June, bumalik ka! Patrose, bumalik ka! Maglingkod tayo! Maglingkod tayo! Tayo ay lingkod ng Panginoon para sa Diyos. Yan ang totoo, kaya yung iba nagbago na. Ay, huwag tayong pupunta doon. Kasi nabulungan kayo ng demonyo. Ayaw nyo na. Ayaw nyo na. Yung prodigal son, dito na tayo magtatapos, mga kapatid. Nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon. Yung prodigal son, anak ng ama. Pero nung nakalimutan niya kung sino siya, sabi niya, Tatay! Akin na lahat ng mana ko. Tatay, akin na lahat ng mana ko. Nung binigay yung mana sa kanya, lumabas, umalis, lumayo. Ginasto yung pera, nag-inuman sila, ginawa na nila lahat kung ano pa man ang pwedeng gawin sa kasamaan. Anong nangyari? Naghirap siya. Yan ang hindi sasabihin ng demonyo sa'yo. Tingnan niyo yung mga nawala. Hindi sasabihin ng demonyo sa inyo pag nalinlang kayo ng demonyo na masisira ang buhay ninyo. Sasabihin lang ng demonyo, sige gawin mo yan, may karapatan ka, gawin mo yan. Makapaglingkod ka rin naman sa Diyos kahit wala yan. Pastor mo na yan. Tingnan ninyo, ang mga buhay na yun, mga kapatid, kawawa. Kawawa. Yung sa mamaya, mga kapatid, naghihirap na siya sa labas. Gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy. Nakalimutan niya na kung sino siya. Mabuti na lang may pagkakataon parang nung Sunday, mga kapatid. Hallelujah. Naalala niya, kakainin na niya sana yung pagkain ng baboy. Sabi, sandali. Bakit ako naghihirap dito? Doon sa bahay namin, yung mga alipin namin ay hindi naghihirap, hindi nagugutom. Sabi niya, hindi ako alipin, hindi ako makain ng pagkain ng baboy. Ang sabi niya, uuwi ako sa bahay namin. Meron akong bahay, meron akong tatay. Hallelujah! Kapatid, meron kang bahay, meron kang tatay. Ulitin ko, meron kang bahay spiritual. May tatay ka spiritual. Umuwi siya. Nung umuwi siya, mga kapatid, hallelujah. Umuwi siya, sabi niya, pag-uwi ko sa bahay namin, hallelujah, sasabihin ko, sa tatay ko, nagkasala ako sa langit. Nagkasala ako sa iyo, ama ko. Gawin mo na lang akong alipin. Huwag lang akong malayo sa iyo, Ama.
Bumalik siya! Siguro, Brother Jose, nahihiya siya dahil marami siyang nagawang kasalanan. O Rodrick, nahihiya siya dahil may nagawa siyang kasalanan. Pero hindi niya alam, naghihintay yung tatay. Nung nakita siya ng tatay, tumakbo yung tatay, sinalubong siya at niyakap! Kung kilala mo kung sino ka, may tatakbo sa'yo, may yayakap sa'yo. Kung kilala mo kung sino ka, harararyan mandarabaya. Bumalik ka sa tatay mo! Bumalik ka sa Diyos mo! Bumalik ka sa church mo! Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Kilala ko kung sino ako. Tinubos ako ng Panginoon. Magpapagamit ako sa Diyos. Come on! Hallelujah! Sige, kalimutan mo yung katabi mo. Huwag mong isipin ang katabi mo. Know who you are. Know who you are. I am a temple of God, and the Spirit of God dwells in me. I am a temple of the Holy Ghost. I am a temple of the Holy Ghost. Know who you are. Hallelujah! Sandali lang. May inaabangan ng Diyos. May inaabangan ng Ama. Tinitingnan niya kung mayroong babalik. Hallelujah! Tinitingnan niya kung mayroong babalik. At tatakbo ang Panginoon. At hallelujah! Yayakapin! Hallelujah! Anong sinabi ng tatay nung nakabalik siya? Bigyan niyo ng bagong damit. Bigyan niyo ng bagong singsing. Bigyan niyo ng bagong sapatos. Sapagkat ang anak ko ay dating patay. Ngayon ay buhay na siya. Magsaya tayo. Magsaya tayo. Hallelujah. Kung may kinakausap ang Panginoon, ipagmanagit niya ako na siya, sino ka? Pinapaalala ng Diyos kung sino ka. Huwag mong kakalimutan kung sino ka. Ikaw ay para sa Diyos. Ikaw ay tinubos ng Diyos. Ikaw ay pinatawad. Ikaw ay kasama ng Panginoon. Hallelujah! Purihin ka. Salamat sa salita ng Diyos. Purihin ka. Come on, it's time to worship. Hallelujah. Purihin ka. Kung kilala mo yung sarili mo, sasamba ka sa Diyos mo. Pupurihin mo ang Diyos mo. Itataas mo ang Diyos mo. Hallelujah. Come on, somebody. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. Give God the glory. Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. In the name of Jesus, give God the glory. We give you glory. We give you glory, God. We love you. Come on, hallelujah. In the name of Jesus. Come on, hallelujah. Agsubli kayon. Agsubli kayon. Agsubli kayon. Agsubli kayon. Hallelujah. In the name of Jesus. At dati Ama nga gayayat king ka. At dati Ama nga gururay king ka. Ang yaman ang tiyapo, Sister Priscilla, nakasubli ka. Among tibiyang hindi. O magaydayaw ka, Ama. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Ama. Panginoong Jesus. Glory to God. Glory to God.
In the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Sabihin mo, walang kapangyarihan sa akin ang kaaway. Anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Maglilingkod ako sa Diyos. Para ako sa Diyos. Para ako sa Diyos. Para ako sa Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Panginoon Jesus. Come on, Sister Marianita, come on. Hallelujah! Praise God.